Tinutukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong isang linggo ang turismo, peace and order at edukasyon sa kanyang mga aktibidad. Ang detalye sa balitang pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV. Tatlong panukalang batas ang pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kabilang na riyan ang amendments to the Agricultural Tarification Act, Value-Added Tax Refund for Non-Resident Tourists at Basic Mental Health and Well-Being Promotion Act. Patunay lamang anya ito ng commitment ng pamahalaan para mapabuti ang buhay ng mga magsasaka, mga Pilipinong negosyante at mga mag-aaral. Martes mismong ang Pangulo ang nagpasinaya sa North Luzon Expressway Candaba 3rd Viaduct sa Pulilan, Bulacan. Ayon sa punong ehekutibo, magsisilbing daan ang proyektong ito para sa paglago ng ekonomiya sa Central Luzon. Lalo na't mapapabilis nito ang biyahe hindi lamang ng mga motorista, kundi maging ng mga serbisyo at produkto. Napapanahon din anya ito lalo na ngayong holiday season na maraming mga Pilipino ang uuwi sa kani-kanilang probinsya. Nanguna rin ang Pangulo sa groundbreaking ceremony ng Overseas Filipino Workers Hospital Bagong Pilipinas Cancer Care Center sa San Fernando, Pampanga. Layon ng Level 1 Specialty Hospital na may 50-bed capacity na makapagbigay ng serbisyo sa mga OFW at kanilang mga pamilya. Miyerkules, kinilala ng Pangulo ang nasa 13 individual at organisasyon sa isinagawang 2024 Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas. Binigyang pugay ng Pangulo ang mga Pinoy na nagpamalas ng husay at nagkaroon ng malaking ambag sa kanilang propesyon at komunidad sa ibang bansa. Muli namang tiniyak ng Pangulo ang patuloy na pagbuo ng pamahalaan ng mga hakbang para mapabuti ang kapakanan ng mga OFW. Kabilang na ang pakikipagtulungan ng pamahalaan sa ibang bansa para palakasin pa ang labor agreements para masiguro na mapoprotektahan ng mga OFW. Pinangunahan din ng punong ehekutibo ang pulong kasama ang Private Sector Advisory Council kung saan inaprubahan niya ang rekomendasyon para palakasin pa ang turismo sa bansa, kabilang na ang paglulunsad ng Shopping Festival Philippines na anyay napapanahon ngayong holiday season. Nagbigay direktiba rin ang punong ehekutibo sa pagsusuri sa suhestyon ng PISAC na pagbutihin ang immigration experience ng foreign tourists sa pamamagitan ng Digital Identification System na makatutulong anya para sa maayos na transaksyon at mabilis na travel processing. Huwebes, pinangunahan ng Pangulo ang Second Joint National Peace and Order Council Regional Peace and Order Council meeting sa Campo Crame, kung saan inatasan niya ang law enforcement entities at anti-corruption agencies na palakasin ang kanilang mga hakbang laban sa operasyon ng mga pogo sa bansa. Dito muli ring iginiit ng Pangulo na hindi gagawa ng anumang hakbang ang bansa para palalain ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Ipinunto rin ng Pangulo sa naturang pulong ang kahalagahan ng mapayapang electoral process sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang nakatakdang eleksyon doon ay magsisilbing daan ayon sa Pangulo para sa pagpapalaganap ng kapayapaan sa Mindanao. Biyernes, dumalo ang Pangulo sa graduation rites ng mahigit 600 bagong opisyal ng Armed Forces of the Philippines na nagtapos sa Major Services Officer Candidate Course ng AFP. Kinilala niya ang mga ito sa kanilang matapang na pagtanggap sa responsibilidad para ipagtanggol at protektahan ng bansa. Kasabay ang paghimok sa mga ito na magsilbi ng buong husay, tapang, dangal at malasakit. Tiniyak naman ng Presidente na tuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para sa AFP modernization. Kinilala rin ng punong ehekutibo ang mga individual at organisasyon na malaki ang papel sa pagpapatupad ng Disaster Risk Reduction and Management Initiatives sa pagdalo nito sa 24th Gawad Kalasag National Awarding Ceremony. Pinuri ng punong ehekutibo ang pagsisikap ng mga ito na isulong ang DRRM, Climate Change Adaptation at Humanitarian Assistance Programs na nakatutulong sa mga komunidad na lantad sa panganib tuwing may sakuna. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa.